rehistro. At teka, mga kababayan, mukhang sabi ko nga ano kaya ang naging ugat ng isa pang nangyari dito? Okay? Palagay nyo, meron ba kayong idea kung ano yung naging problema nila bukod sa hindi po nakarehistro, mga kababayan? Ako hindi rin ako sigurado, pero parang nakikinikita ko na kung ano talaga yung naging problema ng mga Cardema, ng Duterte Youth. Yung kanila pong mga nominee, mga kababayan, merong kababalaghan na ginawa. Ano yung GP? Ito ang pag-usapan natin, mga kababayan. Ito, naguguluhan ba kayo dito sa chart na to? Asawa mo, asawa ko. Di ba mga ka-GP Natics, akala natin dati, nung etong si Drixie Cardema ay nagsalita, akala ko talaga asawa ni Ronald Cardema, etong si Drixie. Di ba kasi Drixie May Suarez Cardema. Tapos mga kababayan, eventually, ang asawa niya pala si Dusil Marie Suarez Cardema. Di ba? Wala ba kayong napapansin mga kababayan? Ang asawa ni Ronald Giancarlo Lapitan Cardema, ang pangalan niya po ay Dusil Marie Suarez. 'Di ba? Tapos nagkaroon siya ng Cardema kasi naging asawa niya etong si Ronald. Pero sabi din dito, nagpunta ako kay official statement kahapon. Alright? Opo, Sige. sir. Babasahin Pero itong- nagpunta naman ako kay dun kay Google, mga kababayan, at ang sinasabi ni Google dito ay ito. Teka lang papakita ko sa inyo. Teka. Wait guys. Naglalag ang cellphone. Naglalag ang cellphone. Ayan. Tingnan natin ito mga kababayan. Sabi ni Google ay ito daw po. Kaya medyo parang feeling ko dito nagkaroon ng problema itong mga Cardema. Cardema, problema. Aba, parang nagsisink in, GP Kaya nga Diba? Cardema, problema. Oh. Tingnan nyo ito mga kababayan, mga ka-GP Natics. Ayan. Di ba sabi dito, itong si Drixie ay pinanganak sa Laguna. Kabuyaw, Laguna, Calabarzon. Ito daw po ay, ayan half brother ni Ronald Cardema. Okay? Ayan nakikita nyo ba? Half brother ni Ronald Cardema. Half brother. Itong si Drixie. Ngayon, bakit okay lang kung sila ay half brother, Cardema siya. 'Di ba? Pero bakit Suarez ang gitna niya? Mga kababayan, bakit naging Suarez ang gitna ni Drixie? Okay? So ano to? Sino ba talaga ang tunay na magkapatid, mga kababayan? Naguguluhan na po ang taong bayan. Sino ba ang tunay na magkapatid? Sino ba ang mga asawa? 'Di ba? Bakit si Drixie May Suarez, Cardema, kung sila ay half brother, tama lang na Cardema siya. Pero Suarez yung gitna niya. Dusil Marie Suarez Cardema, mga kababayan, Suarez din. Oh, siblings ba itong si Drixie May Suarez at itong si Dusil Marie Suarez? Sabi kasi ng kaibigan ko, mga kababayan, sabi ng kaibigan ko dito, ito daw, baka itong si Drixie ay magpinsan. Sabi niya gano'n. Baka magpinsan lang yan. Ayan, sabi ng tropa ko.
Sabi, ito si Dusil Marie Suarez ay taga Laguna din. At siya ang asawa ni Ronald Cardema na founder ng party list. Siya at si Drixie May ay parehong Suarez, kaya posibleng pinsan ito sa ina ng half-sister ni Ronald. Kung sila ay mag-half-sister ni Ronald at si Drixie, mga kababayan, ay pinsan din ito. Ano to? Magulo. 'Di ba? Pero may nakuha tayong mga nagpahayag. Nagpahayag ng kanilang statement. Yung mga nakakakilala sa kanila. Ano ang sabi dito, mga kababayan? Sabi ni Galileo Galilei. Ayan, sabi niya, "This is true. I used to work with Ronald Cardema when he is the appointed NYC chair, National Youth Commission chair. Drixie Suarez is her wife, sister." Magkapatid daw itong si Drixie at itong si Dushil. Okay? Mga kababayan, and Ronald Cardema's executive assistant. I was surprised when I heard the news that Drixie last name was changed to Cardema. Mga kababayan. So ngayon, ang tanong dyan, di ba, bakit siya nagpapalit sa apelyedong Cardema? At sino po, mga kababayan, ang batas na nagsasabi na itong si Cardema o sinong korte ang pwede magsabi or COMELEC, mga kababayan? Di ba, palagay ko dito po nagkaroon ng problema. Sabi ni Dan Joshua Ilarde, asawa ng asawa ko, weird. Ba't nakalusot pa to sa COMELEC? 2019 pa lang may issue na ang Duterte Youth, ba't nanalo pa yan? Oh, salamat sa in-expose na ito, Brad. It's really baffled me a lot of times. Nakailang Google ako, are they the same person? Hindi, di ba? Sabi po ng Google, mga kababayan, kapatid ni Ronald si Drixie. Pero sabi ng nakakakilala, si Drixie at Dushil ay magkapatid. Pero bakit naging Cardema itong si Drixie? So, ibig sabihin, pinapalitan nila. Paano mo nasabing pinapalitan, GP? Paano po, mga kababayan? Under po dito sa kanyang CONA, o Certificate of Acceptance of Nomination, ang kanyang apelyido, Drixie May Cardema. Diba? Ayan o. Maliwanag dito na Drixie May Cardema ang kanyang apelyido. Ano ginagago nila, mga kababayan? Ginagago nila yung COMELEC? Ginagago nila yung mga taong bayan? Ayan o, nakasulat. Wait. Ayan. 'Di ba? Nakalagay Drixie May Cardema, Certificate of Acceptance of Nomination. Mga ka-GPnatics. Palagay ko ito, yung isa nila naging problema. Mukhang itong Cardema na to, dahil nakaupo ito 'di ba? So ibig sabihin, mga kababayan, dinoktor. Dito may problema. Hindi ko lang alam kung ito rin yung mga nakita ng ibang mga analyst. Yung ibang mga, kasi kalat na kalat ngayon itong usapan na ito sa social media. Paano nangyari? Paano nila napaikot ang COMELEC? Paano naging Cardema itong si Drixie? Itong kung sila ay magkapatid ni Dushil, kinuha niya rin yung apelyido ng asawa ni Cardema? Ano to? Asawa ng kapatid ko? Asawa ko? Diba? Sabi ni Roy Perez, buhay nila hindi maayos kaya ng gugulo. Hindi, actually, mga kababayan, parang sinadya nila ito para makaupo si Cardema si Drixie. Bakit kanyo, mga kababayan, anong dahilan kung bakit ginawan ng paraan ito na si Drixie ang makaupo? May policy, ang alam ko, hindi ko lang hindi ko sigurado, pero palagay ko mas mabilis makakapasok kasi kung natatandaan nyo, itong si Drixie dati, si Ronald Cardema at itong kanyang asawa ay na-disqualified kasi thunders na.
So mas mabilis makakapasok kung kamag-anak nila. 'Di ba? Kung Cardema din ang papalit. So sa palagay ko, mga kababayan, yun ang paraan na ginawa nila. Dinuktor yung pangalan, idinugtong ginawang Cardema si Drixie para mas madaling ma-appoint. 'Di ba? Oh. Tapos gusto ni Cardema kanina makaupo sila dahil sila daw ay binoto ng taong bayan. Eh yung panluloko na ito, mga ka-GPnatics, paano nila ipapaliwanag to? Again uulitin ko lang, this is just my analysis and based on doon sa mga taong nakakakilala sa kanila. Paano naging Cardema si Drixie? Gayong siya daw ay kapatid nitong si Dushil. Pero sa Google, magkapatid itong si Ronald at itong si Drixie. Kaya minsan magulo rin si Google no? Pero sabi pa ni Google kanina, mga kababayan, pagtingin ko, meron pang isa dito. Sabi niya, Cardema is sometimes confused with Dushil Suarez Cardema, who had previously been involved with the Duterte Youth Party List. Ang tinutukoy niya dito na Cardema ay si Drixie, mga kababayan. Dushil was initially named as the first nominee of the Duterte Youth in 2020 after the Commission on Election disqualified her husband, Ronald Cardema, from taking a youth sector seat due to age limitation. Yung asawa niya din, mga kababayan, ang alam ko, nung umalis din ito 'di ba? Yung kanyang first nominee, tama. Sorry. Basta yung seat ni Ronald ay kinuha nitong si, mga kababayan, si Drixie. So ginugulo talaga nila. 'Di ba? Yung kanilang pwesto. Oh. Sabi ni Mama Nicole Dalupang, maayong gabi sir, nakahabol din. Thank you, Nicole. Palagay nyo guys, anong nangyari dito sa mga Cardema na to? Inuulol ba tayo nito mga to? Tapos ang lakas ng loob na sabihin na sila ay paupuin dahil sila ay binoto? Oh, kapag nanloko ka at merong misrepresentation of documents, dapat mga kababayan, null and void. Diba yung kanilang application? Oh. Sabi ni Julie Lim, gusto nila makaupo sila, mga manloko nga sila at matagal na pala silang nanloko. Dapat sa kanila makulong sa panluloko sa gobyerno. Correct. Huwag ka na magtaka, GP, lahat ng illegal sa panahon ni PRRD, fake late register para sa mga Chinese, puro laki yan sa farm. Kaya nga ito yung nakita natin na hindi man lang binigyan ng aksyon. Tama naman kayo. Bakit bibigyan ng aksyon? O, Duterte ang nakaupo, Duterte Youth. Yung may papadisqualify kung sakali. Wala na lang. Di ba, Ma'am Doc Peli Perez? Parang niluluto tayo sa sarili nating mantika ng mga hinayupak na to. Di ba? May nagsabi pa nga Sana ba yun? Sabi ni Marian Laarni Silva, baka ang nasa isip nila pag ginamit niya ang surname, ay mamanahin niya rin ang posisyon. Ang weird nila. Kung pupuntahan naman natin, yung pages na yan, mga kababayan, kasi sabi ko nga sa inyo maraming lumabas na mga articles ngayon dyan, at talagang pinagpiestahan yung gulo. Paano nagkaroon, paano naging Cardema itong si Drixie. Pinuntahan ko, even si Nyolo, si Tonyo Cruz, ang dami po na nagsasabi dito, mga kababayan. O sabi pa, sino si Drixie Cardema? Yan ang katanungan dyan I-search nyo lang yan sa Facebook. Ang Duterte Youth outgoing rep and first nominee ay kapatid ni Dushil Marie Suarez Cardema, asawa ni Ronald Cardema. Hindi siya kapatid ni Cardema. Okay? Si Drixie yun.
Ayon sa ilang nakakakilala kay Drixie, nakababata o naging kaklase, kilala nila ito bilang Drixie Suarez. Kaklase, nakakakilala, mga kababayan. Pero nakasaad sa pinirmahan, sinumpaan at pinanotaryo na kona, yun nga, Certificate of Nomination, Certificate of Nomination and Acceptance ni Drixie, nakardema ang apelyido niya at single. Oh, paano niya naging apelyido ang apelyido ng asawa ng kapatid niya? Anong korte ang nag-aproba sa pagpalit niya ng apelyido? Oh. Maliwanag. Inuunggoy talaga tayo. Unggoy na unggoy tayo dito, guys. Sa totoo lang. Again, papakita ko lang ulit sa inyong screen, mga kababayan, na tayo ay hindi po dito nagdadrama, hindi tayo nagkukwento ng walang basihan. Dahil ito nga po, sabi ko sa inyo, ngayon ay pinag-uusapan dahil nga po doon sa pagkaka-suspende or pagkaka-suspend ng proklamasyon ng Duterte Dugyot Party List. Ayan o, maliwanag, Drixie May Suarez Cardema, a bona fide member of Duterte Youth Party List Group, hereby accepts the nomination as its party list representative in connection with May 12, 2025 national and local election and parliamentary election BPE, and after having been sworn to in accordance with law, dispose and state the following. Full name, last name daw niya is Cardema, first name Drixie May, middle name Suarez. Mga kababayan. Taga Laguna din daw. Pero nung sinisearch ko to, ito daw si Drixie May ay taga Quezon City. 'Di ba? Pero lumalabas ngayon silang dalawa ni Dushil ay taga Laguna. So tama yung mga nagsasabi na magkapatid talaga tong si Drixie at si Dushil. At yung inilabas doon sa Google na half brother niya si Ronald, mga kababayan, ay walang katotohanan. 'Di ba? Sabi niya, subscribe and sworn. So nanumpa siya. Mga kababayan, kung dito may mali at ito ay falsification of documents or misrepresentation of the document, so therefore, tama lang, mga kababayan, na isuspindi talaga itong mga Cardema. Itong Duterte Party List. Bakit kamo? Misrepresentation eh. Diba? Yan ang isa sa mga dahilan. Bukod sa hindi raw nakarehistro, mga kababayan, as party list, misrepresentation. Joanna Pilago. BJP, sino yung nagsalita sa Quadcom hearing? Yung parang grade 1. Si Drixie May Cardema. Mga kababayan. Cardema na rin ang gamit niya doon. Diba? Binabasa, hirap na hirap. Si Drixie yun. Falsification of ugly face, ang kapal na mukha. Mga kababayan, falsification of ugly face. Nagsisinungaling sa application form, tama, invalid na yan. Di ba, Jim Ace? Tapos ang yabang-yabang. Alangan naman, Comelec, pagbigyan nyo pa ito, ha? Dahil tinakot kayo. So, meron ditong misrepresentation of documents. So, therefore, tama lang, invalid nyo sila. Grabe. Mga kababayan, 5 years na tayong niloloko ng mga, sorry sa my word, hindot na to. Okay. Mga kababayan, sadyang naguluhan talaga ako dyan, pero kahit papano, nakuha natin. Mahirap yan ipaliwanag, pero, again guys, di ba?
at least binigyan tayo ng idea kung ano talaga ang kinalaman ng mga ito. Ano ba talaga yung naging mali nila? Hindi yan sinabi ng COMELEC kung ano yung naging ground kung bakit ito sinuspende. Okay, yung proclamation nila. Pero dyan ko nakikita misrepresentation of the documents ng CONA. Oh. Dapat i-abolish na yung party list na yan. Ginagamit lang ng mga politiko yan para sa pansariling interest. Ako, I totally agree. Mga kababayan, kasi pag sila po ay naging kongresista sa mga district nila, kung hindi sila lilipat ng District 1, pupunta ng District 2. Ang gagawin ng mga yan, mga kababayan, tapos na ako sa district ko. Nakatatlong term na ako, pupunta naman yung iba sa party list. Diba? Baka AI yan. Anong AI? Niresearch